The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. While the crowd was pressing in on Jesus and listening to the word of God, he was standing by the lake of Gennesaret. He saw two boats there alongside the lake. The fishermen had disembarked and were washing their nets. Getting into one of the boats, the one belonging to Simon, he asked him to put out a short distance from the shore. Then he sat down and taught the crowds from the boat. After he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and lower your nets for a catch." Simon said in reply, "Master, we have worked hard all night and have caught nothing. But at your command, I will lower the nets." When they had done this, they caught a great number of fish, and their nets were tearing. They signaled to their partners on the other boat to come to help them. They came and filled both boats, so that the boats were in danger of sinking. When Simon Peter saw this, he fell at the knees of Jesus and said, "Depart from me, Lord, for I am a sinful man." For astonishment at the catch of fish they had made seized him and all those with him. And likewise James and John, the sons of Zebedee, who were partners of Simon. Jesus said to Simon, "Do not be afraid. From now on you will be catching men." When they brought their boats to the shore, they left everything and followed him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa isang magaling na mangingisda tulad ni Simon Pedro at at ang kanyang mga kasamahang si Santiago at Juan, palaging inaasahan na pag sila'y pumalaot ay makakahuli sila ng maraming isda. Ngunit sa pagkakataong ito, ni isang isda, wala silang nahuli. At siguro, ito'y pagkakataon na mapag-isipan nilang bakit nangyari ito. It was a very discouraging moment for these fishermen. Walang nahuli sa buong magdamag. But here comes Jesus giving them the courage. Told Simon, "Lower your nets so that you may catch fish." Ihulog mo ang iyong lambat para magkaroon ka ng huling isda. Kahit sinabi ni Simon Pedro, "Buong gabi na kami nagpuyat, wala kaming nahuli ni isa." Sumunod pa rin siya. Kung minsan, pag alam nating expert tayo sa isang bagay at pag tayo na pagsabihan ng iba na ito ang ating gagawin, ayaw nating sumunod sapagkat sino ba siya? Mas alam ko ang ginagawa ko. Ngunit sa katauhan ni Simon Pedro, siya ay nagpakumbaba at naniwala sa sinabi ni Jesus.
sundin mo ako. At nangyari nga, nakahuli ng maraming isda at ganon din ang nangyari kay James and John. Sa tuwing tayo'y bagsak na bagsak ang ating pananampalataya, sa tuwing parang hindi na natin alam ang ating gagawin, tayo'y pinalalahanan ng ating ebanghelyo. Magtiwala tayo sa Diyos. Sapagkat mas alam ng Diyos kung ano ang pinakamaganda para sa atin. Tayo'y nandirito sa dambana ng Birhen, umaasa na tayo pagkalooban ng ating mga kahilingan. Nanggaling pa tayo sa malalayong lugar para pumarito, magdasal, itaas ang ating mga panalangin sa Panginoong Diyos at umaasa na sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Santo Rosario ay ipagkaloob ang ating mga kahilingan. Sana'y gumaling ang ating mga karamdaman, sana'y makapasa sa board exam, sana'y matanggap sa trabaho, sana'y maging mabuti ang ating pamilya, magkakasundo, at kung ano-ano pa ang ating mga kahilingan. Ang lahat ng yan ay naririnig ng Diyos, tulad ng nakita ni Jesus sa nangyari sa buhay ni Simon Pedro at ng kanyang mga kasama. Sila ay nalulungkot, walang nahuling isda, ngunit dumating si Jesus. Tayo umaasa na sana'y pagkalooban tayo ng ating mga kahilingan at nawa ay tulad tayo ni Simon Pedro, magpakumbaba. Sapagkat tuwing tayo'y nagdarasal, tayo'y nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos at ating kinikilala ang ating kahinaan. Na sa kabila ng lahat ng ating katanyagan, ng ating pera, ng ating posisyon, hindi natin kayang gawin ang isang bagay o ang maraming bagay. Kaya tayo nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon upang humingi ng Kanyang tulong, humingi ng grasya, na kahit sa mahabang panahon na paulit-ulit nating hinihiling ang isang bagay, nawa sa pagkakataong ito, tayo'y pagbigyan ng Panginoong Diyos. Nagpakumbaba si Simon Pedro. Inamin na wala na siyang magagawa. Walang huli nung gabing iyon. Ngunit, pagdating ni Jesus, naiba ang takbo ng buhay. Kaya kuminsan sa tuwing tayo'y nakatanggap ng biyaya mula sa Panginoon, tuwang-tuwa tayo. Tayo'y nangangako na maging mabuti. At nawa ay tuparin natin ang mga pangakong ito. Nung mangyari ang pagkahuli ng maraming isda, pagkatapos niyon ay nilisan ni Simon Pedro at ng kanyang mga kasamahan ang kanilang hanap buhay at sumunod kay Jesus. Patunay na pagkaroon ng pagbabagong buhay sapagkat sinabi ni Jesus, mula ngayon, you will become fishers of men. Na sa pamamagitan ng kanilang pangangaral ay marami pang taong mahikayat na magbalik loob
sa Panginoong Diyos. Tayo din ay mga instrumento ng Panginoon, na sa tuwing tayo nakatanggap ng biyaya mula sa Kanya, na sa tuwing tayo tuwang-tuwa sapagkat pinagkalooban tayo ng Diyos sa ating mga kahilingan, nawa ay patuloy tayong sumunod sa mga yapak ni Jesus. Nawa ang kung anumang biyaya ang Kanyang ipinagkaloob sa atin ay magamit natin sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat tulad ni Simon Pedro, ni Santiago at Juan, tayo instrumento lamang ng Diyos, na sa tuwing tayo'y nakatanggap ng grasya mula sa Kanya, tayo din ay magiging daluyan ng grasyang ito upang maiparating sa ating kapwa. Kahit ipagdasal natin sa misang ito, sa oras na ating natanggap ang ating mga dasal, ang ating mga kahilingan, ay maging mabuti tayong instrumento ng Panginoon, na maging daluyan tayo ng Kanyang grasya upang ang pagmamahal ng Diyos ay maparating at maipadama sa bawat isa.